Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, patay sa bagyong Pablo, sumampa na ho sa 331. 800 cadaver bags ipinadala na ng Department of Health sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Pablo. Pagdedeklara ng National State of Calamity, pinag-aaralan na. 2 tripulanteng Pinoy kasama doon sa mga namatay sa banggaan ng barko sa North Sea. Arraignment kay dating ARM Governor Saldam Patuan kaugnay sa Maguindanao Massacre, itinakda na ng Quezon City RTC. Sa negosyo, singil sa kuryente ng Meralco, bababaho ngayong buwan. At sa ibang dagat, active chemical weapons inihanda na ng Syria laban sa mga nag-aaklas sa kanilang bansa. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen, ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes na, Desyembre 7, 2012, ito ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, si Buddy Oberas ito. Tayo live sa DCRC 873 RMN Legazpi, Ipay HP 612 RMN Cebu, DXRS 9181 RMN Surigao, at DXDC 621 RMN Davao. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York. RMN News Nationwide. Nasa loob pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility natin ang bagyong si Pablo. Ito ay dahil bumagal mga kasama ang bagyong yan kung saan kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 7 kilometro bawat oras. Namatano yung sentro ni Pablo, 530 kilometers kanluran ng Calapan, Oriental, Mindoro. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 110 kph at pagbugsong na sa 140 km per hour. Maliit ang tsansa na bumalik pa o mag-U-turn ng bagyong Pablo sa bansa kung saan inaasang lalabas na ito ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon po ay nakatas pa rin yung gale warning sa western seaboard ng Southern Luzon. Wala naman hong namataan na bagong bagyo ang Pag-asa sa labas ng PAR at ang tanging makaka-apekto raw sa bansa ay ang hanging amihan sa Northern Luzon at Intertropical Convergence Zone dyan naman sa Mindanao. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Pablo sa bansa. Batay sa pinanghuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 331 ang bilang ng mga kumpirmadong patay kung saan 298 rito
ay mula sa Davao Oriental at Compostela Valley sa Region 11. Maigpit din ang paghahanap sa may 380 na nawawala pa habang 437 naman ang nasugatan. Umabot rin sa mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ni Pablo. Sa kabuuan, pumalo na ho sa 188.5 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura. 33 lugar naman sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity. 800 cadaver bags ang pinadala ngayon ng Department of Health sa mga lugar na hinugupit ng bagyong Pablo. Ayon kay Dr. Carmencita Banatin ng DOH Health Emergency Management Service, ito'y upang maiwasan ang posibleng pagkalat na epidemya na maaring manggaling sa mga labi ng mga namatay na tao. Nababahala kasi ang DOH sa pagsasama-sama ng mga patay at buhay sa isang lugar lamang, partikular na sa mga evacuation centers. Samantala, patuloy po na nakamonitor ang DOH sa kalusugan ng mga residenteng nasa nasabing mga centers. Filipino community sa gitnang silangan ay nangangalap na ho ng donasyon para doon sa mga biktima ni Bagyong Pablo. May kasama natin sa balita si Joyce Adra. Joyce. RMN Report. Nagsimula na ang fund drive ng Filipino community sa Middle East para sa kamag-anak ng OFWs na sinalanta ng Bagyong Pablo sa Mindanao. Hinimok din ng Migrante Middle East ang iba pang OFWs organization sa gitang silangan na magsimula na rin mangalap ng mga donasyon. Tiniyak naman ng grupo na kanilang i-account ang kanilang makukolektang kontribusyon mula sa OFWs. Una nang hinimok ng Migrante Middle East ang OWA na magpalabas na ng calamity assistance para sa pamilya ng OFWs na sinalanta ng Bagyong Pablo. Kasama mo sa DFA Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, RMN Nationwide Report. HARMM, tumutulong na rin sa mga biktima ng Pablo. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Umiikot na ngayon ang mga tauhan ng DOH, ARMM sa mga lugar sa rehiyon na naapektuhan ng hagupit ni Bagyong Pablo. Ayon kay DOH, ARMM Secretary Dr. Cadil Sinolinding, karamihan sa mga residenteng nagsilikas lalo na sa Lanao del Sur ay nagkakasakit na. Karamihan sa mga ito ay bata na nagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat dulot ng panahon at sitwasyon sa mga evacuation center. Sinabi pa ni Sinolinding na kanila ring tinututukan ang posibleng pagkalat ng iba pang sakit gaya ng dengue at malaria. Sa level naman ng regional government ay naghahanda na rin sila para sa relief distribution sa mga residenteng naapektuhan sa iba't ibang bayan na sinalanta ni Pablo. Samantala, ikinatuwa naman ng RDRRMC ARMM ang zero casualty sa Lanao del Sur kahit idineklara ang storm signal number 3 sa probinsya na siyang labis na naapektuhan ng bagyo. Wala rin naitalang nasawi maging sa iba pang lalawigan ng ARMM. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. 2 bata naman patay matapos matangay ng tubig baha. Sama natin sa Balita Live, Pedi sa bando ng RMN, Palawan. RMN Report. Patay ang 2 bata pasado alas 10 kahapon ng umaga. Ito ay matapos natangayin at malunod ang tubig baha sa ilog ng Sitio Malatgao, Barangay Magara, Rojas, dito sa lalawigan ng Palawan. Kinilala ang mga biktima sa pangalang Alfred Torreblanca, 7 taong gulang, at kapatid nito 5 taong gulang na kinilala naman sa pangalang Al Torreblanca, parehong residente ng nababanggit na barangay. Base sa interview ng Radyo Nationwide kay Police Inspector Magdaleno Pimentel, Hepe ng Rojas PNP, lumalabas sa kanilang investigation na inutusan ng ama nito ang 3 magkakapatid na bumili sa tindahan, pero naglaro pa ito sa tabing ilog habang malakas pa ang agos ng tubig baha. Dahil sa ibinuhos naman ang malakas na ulan ng nadala naman ng Bagyong Pablo na tumama sa bayan ng Rojas noong nakarang araw lamang. Maswerte namang nakaligtas ang kapatid ng 2 biktima na 6 na taong gulang matapos makahawak sa puno ng nipa sa tabing ilog din. Sinubukan pang isugod sa pinakamalapit na ospital ang naturang mga biktima, pero idineklara naman ang naturang doktor na dead on arrival na. Kasama mo sa DWAR Armen Palawan, Pedi sa bando. Tatak Armen. Ang DOH may paalala sa mga nasa evacuation center. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo.
RMN Report. Kasunod ng patuloy na pagtaas ang bilang ng mga kababayan nating inilikas sa mga evacuation center, pinaalalahanan ngayon ng Department of Health ang publiko hinggil sa kalinisan sa katawan upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa mga evacuation center. Ayon kay Dr. Lyndon Lisoy, ang Program Manager ng Emerging and Re-Emerging Diseases ng DOH, ang wastong hygiene tulad ng pagtatakip ng bibig kapag umuubo, tamang paghuhugas ng kamay kapag naghahanda ng pagkain at hindi pagpapalitan ng utensils ay ilan lamang sa mga paraan upang makaiwas sa pagkalat ng mga sakit. Kadalasan ayon kay Lisoy na mga sakit sa mga evacuation center ay diarrhea, cholera, dysentery, pneumonia, gayon din ang tigdas, tetanus, malaria, dengue at leptospirosis. Ang tamaan niya infection prevention sa mga evacuees at mga tumutulong sa mga ito ay ang makapagpababa sa pagkalat ng infectious diseases sa mga evacuation centers. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Wartilio, Tatak RMN. Kinokonsidera ng NDRRMC na irekomenda sa Malacanang ang pagdedeklara ng State of National Calamity. Ito ay bunsod rin ng malawak o ng pinsalang dulot ng paggagupit ng Bagyong Pablo sa Visayas at Mindanao Region. Maliban sa Davao Oriental, Compostela Valley at Agusan del Sur na unang inilagay sa State of Calamity, at kasama na yan ay kasama ho ang Region 4B, Mimaropa, ilang bahagi ng Palawan at Siquijor Province sa mga lugar na saan idineklara ang State of Calamity. Sa Northern Mindanao, nasa State of Calamity na rin ang Baloy, Lanao del Norte, Kapatagan, Lanao del Norte, Kauswagan, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Misamis Occidental. Nasa ilalim rin ng State of Calamity ang Davao Region, kabilang na yung Compostela Valley at Davao Oriental. Sa Caraga Region naman, nasa State of Calamity din ang Surigao del Sur. Pasama ang 2 tripulanteng Pinoy sa mga namatay sa nangyari ship collision sa North Sea. Ang North Sea ay ang marginal sea ng Atlantic Ocean na napapagitna ng Great Britain, Scandinavia, Germany, the Netherlands, Belgium at France. Ang Dutch Coast Guard spokesman Peter Westenberg, lumubog ang Baltic Ace nang makabangga nito ang Cyrus J container ship na swerteng na damage lamang. Natagpuan naman ng mga rescuers ang 5 mga bangkay na kinilala ng Dutch Police. Ang mga nasawi na 2 Polish national, isang Ukrainian at 2 Pinoy. Sa kabuuan, 24 crew na members ng Baltic Ace ay 13 lamang ang nakaligtas. Aminado ng Dutch Ministry of Defense na hirap ang mga rescue operations nila dahil sa lakas ng hangin na sinabayan pa ng malakas na alon sa lugar. Itinagda na ng Quezon City Regional Trial Court ang pagbasa ng sakdal kay dating Armed Governor Zaldi Ampatuan kaugnay sa kinakaharap nitong multiple murder case sa nangyaring Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Alas 9 ng umaga sa Disyembre 12 ang petsa ng arraignment kay Zaldi na ngayon ay nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ayon kay Judge Jocelyn Solis Reyes, walang basehan ang mga naging hirit ni Zaldi upang tanggalin ito sa lista ng mga akusado sa malagim na pagpatay sa 58 katao, kabilang na yung 32 mga mamamahayag. Napakalaman na kahapon na unahong nang ibinasura ng Supreme Court ang hiling ng dating Armed Governor na maalis sa listahan ng mga akusado sa krimen. Ito ay sa pamamagitan ng 3 pahinang Notice of Resolution ng Supreme Court 3rd Division na may petsang November 14, 2012 at pirmado ni Division Clerk Lucita Soriano. Sa nasabing resolusyon, ibinasura ng Supreme Court ang ikalawang motion for reconsideration ni Ampatuan dahil sa kawalan ng merito. Mission 2013. Boboto ako. Retired Colonel Tiwalang mauupo pa rin alkalde ng Dapitan. Kasama natin sa Mission 2013 Live, Marde Libres, RMN Dipolo. RMN Report. Ilang araw na lang bago ang Disyembre 21, umaasa pa rin si retired Colonel Agapito Cardino, tatakbong mayor ng Dapitan City na siya'y maupo na bilang mayor ng lungsod. Ito'y matapos lumabas ang desisyon ng Korte Suprema kamakailan na pumabor sa kanyang inihaing petisyon laban kay Dapitan dating Dapitan City Mayor Dominador Halusos Jr. na ngayon tumatakbong gobernador ng lalawigan ng Zamboanga del Sur. Kamakailan lang nagkaroon ng malaking pag-asa si Cardino matapos lumabas ang warrant of arrest laban kay Halusos mula sa Regional Trial Court Branch 10 Cebu. Dahil sa kinasasangkutan nitong kasong robbery. Ngayon bago pa lamang ni-raid ng mga tauhan ng PNP ang bahay ni Halusos pero wala doon ang dating opisyal. Kaugnay nito, umaasa si Cardino na formal na siyang maiproklama ng COMELEC Dapitan bago pa man ang Disyembre 21 na isa sa nakapaloob sa Gentleman's Agreement sa kampo ng LP sa Dapitan. Kasama mo sa DXD Adipolo, Mardi Delito Libres, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mission 2013.
Boboto ako. RMN News Negosyo. Makakasama inanunsyo po ng Meralco na bababa ang singil nila sa kuryente ngayong Disyembre. Ang mga residenteng kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour ay makaranas ng pagbaba ng rate hanggang 31 sentimos kada kilowatt hour ngayong buwan. Yan ay dahil sa 15 centavos na pagbaba sa generation charge, 11 centavos na bawas naman sa transmission charge at 4 na sentimos naman bawas sa systems loss charge. Kasabay po nito ay bababa naman ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal mula sa December 11. Mula 38.50 mababawasan ng piso ang presyo ng Pinoy Tasty at magiging 37.50 habang ang 10 pirasong Pinoy Pandesal ay magiging 22.50 na lamang. RMN News Abroad. Inilagay na ng Syrian military sa kanilang mga bomba ngayon ang active chemical weapons sa gitna ng nagpapatuloy na civil war sa nasabing bansa. Ay sa ilang opisyalis ng Amerika, naghihintay na lamang ang Syrian military ng go signal mula kay President Bashar al-Assad para gamitin yung mga bomba laban sa mga nag-aaklas sa kanilang bansa. Mari namang itinanggi ng ilang US officials na hindi pa nalagyan ng sarin gas ang fighter aircrafts ng security forces ni Assad. Samantala, ito naman sa Jakarta, Indonesia, nasa hot seat ngayon ang isang politician matapos nitong i-divorce sa pamamagitan ng text ang kanyang teenager na misis dahil hindi raw ito virgin. Inireklamo ng 40 anyos na si Aseng Fikri, District Chief ng Garut sa West Java ng kanyang pangalawang misis na si Fanny Oktara, 17 anyos, dahil pinagkakalat nito na hindi na ito virgin at hindi sinabi na may una na itong asawa. Git pa ni Fikri, sa pagkakalam niya ay pinapayagan naman sa Islamic law ang pag-divorce sa text. Pinoprotesta naman ngayon ang nasabing politiko at pinagbibitiw ng kanyang mga constituents. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon ay Biyernes, December 7, 2012. Sa mga taga Davao, maligayang Pasko dyan. Susunod na po sina kasamang Bernard Pantaleon at Michelle Miral sa RMN News Diretso Balitang Davao sa numero 1 DXDC 621. At simula ho ngayon, ay pwede nyo nang mapanood ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Nako, pumunta lamang po kayo sa YouTube. I-type ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Badio Beras. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide.